Nanghiram lang ng ruler sa akin, naging girlfriend ko na? Paano nangyari yun? Kakagraduate lang namin magtotropa galing junior high at tatlo kaming parehas na kinuwang strand, ang ICT. First day namin yon as grade 11 sa EAC, pero sikat din siya sa tawag na EYAK. Sobrang daming estudyante doon, kaya di namin alam saan kami pupunta. Oy, saan ba ang room tayo? Oo nga pre, mamaya late na tayo, naghihintay ng mga chika babes ko. Oy, kilabutan ka naman sa sinasabi mo. Tignan nyo kaya yung reg form, may nakalagay dyan eh. Room number 5206. Saan ba yan? Nilibot-libot namin yung mga building pero sa dinami-dami ng pinuntahan namin, parang umikot lang kami hanggang sa may nakasalubong kaming teacher. Oh, anong ginagawa niyong tatlo sa oras ng klase? Naliligaw po kami, saan po ba pwede tumakas? De, joke lang. Masama yun, wag niyong gagawin yun ha. Saan po ba yung room 5206? Nadami po kasing mga building eh, para kaming nasa ABC. BGC yun. Ah, ibig sabihin yan, 5th building, 2nd floor at pang-anim na room. Pumunta na kami kung saang building yung tinuro sa amin at nakarating naman kami doon. As usual, isa kami sa mga boys at the back, pero di kami pasaway ah. Hello, good morning ICT students. As of now, may kasama kayong ABM students since wala pa silang room. And syempre, mag-umpisa muna tayo sa introduce yourself. Hello! Isa-isa na kaming nag-introduce at pagkatapos ng ilang mga estudyante, may isang nakakuha talaga ng atensyon ko. Itago na lang natin sa pangalang JK. Hello po, my name is JK. I'm 16 years old. Talent ko po ay sumayaw at marami po akong nasalihan ng mga contest sa dating school namin na nag-champion na. Ang favorite food ko po ay corned beef. Ito ba yung tinatawag ng karamihan na hindi ako naniniwala noon dahil para sa akin, isa lamang yung teorya. Pero ngayon, mukhang totoo nga. Ang love at first sight! Nurse, gising na siya. Yun lang po. At simula nun, buong araw na akong nagnanakaw ng pagtingin kay JK. Class, please dalhin nyo gamit nyo dahil magka-campus tour tayo! Let's go! Uy, camping tour! Campus, anong camping? Nilibot kami ng teacher namin sa buong school at para magka-idea kayo kung gaano kalaki yung campus. Ganito kalaki yung school at marami din talaga nag-tour ng mga class since first day pa lang nga. Tapos nung nandito na kami banda sa field, class, groupie naman tayo. Oh, picture daw. Selfie, selfie. Teka, peram lifting. Sino ba may mga magagandang camera dyan? Pairam naman. Mamo, iPhone 13 Pro Max, 1TB fully utang. Oy, waki naman daw. Oh, waki naman. Habang nagpipicture kami, hindi ko talaga mapigilang mapatingin sa napakagandang mga ngiti niya. Ay, titig na titig si tropa kay ate. Pag natunaw yan, ikaw suspect dyan. Baliw. O class, tara na. Dumaan yung mga araw na madalas ko siyang ninanakawan ng tingin. Di niya naman ako nahuhuli pero sumabi talaga sa isip ko na what if pumorma ako. Kaso baka hindi niya ako matipuan o kaya hindi niya ako magustuhan. Tapos kung ano man gawin ko, hindi niya magustuhan. Pupormahan ko kaya siya. Nurse, di na naman siya nakainom ng gamot oh. Tuwing break time, nakikihalubilo kami sa mga kaklase namin kasi nga lahat kami bago sa school at talagang dapat marunong kang makisama. Uy, may ice cream dito oh. Oh, magkano? Ba't libre mo ako? Uy, yan nag-umpisa lolo't lola ko eh. De, pre, kasi tinatanong ako eh. Kala siguro tindero ako dito. Oy, wag kayong ganyan. May broken dito oh. Uy, hindi. Ay, oh, kwento naman. Narinig ko yung usapan nila tungkol kay JK. Kasi nga, broken daw siya. Pero ako naman tong si papansin, sinimulan ko namang asar sa kanya. Uy, ba't broken ka? Masakit? Uy, hindi. Di ako broken. Oo, okay lang yan. Meron naman dyang iba. Malay mo, di ba? Kinakausap ka na pala. Easy ka lang, nakikipagkaibigan lang naman ako, pre. Nakikipagkaibigan lang ang tao. Masyado ka. De, joke lang. Di ako ganun ah. Pero after nun, na-curious na ako sa kwento niya kasi nga di niya naman nasabi sa amin. Which is normal lang kasi ba't ka nga ba magkakwento sa di mo pa close at sa maraming tao pa, di ba?
Good morning, class! Ang first activity for this subject is to create a logo of our school in short bond paper, okay? So, hindi pa naman ganun ka-strict yung mga teacher noon, kaya kahit saang pwesto kami gumawa, ayos lang. Nagkataon na mag-isa si JK sa likod. Pero nga ako ruler, kung ipalo ko sa'yo to. Uy, may ruler ka pala? Pwede pa hiram? Oo naman, basta ikaw. Ba't ka nga pala na broken? Di naman ako broken. Ano yung sinasabi nila? Habang nagdo-drawing kami, kinakausap ko siya noon about sa story niya. At nagulat ako nung kwento niya nga. Hindi ako nagulat sa kwento, pero nagulat ako na kinuwento niya sa akin. Ibig sabihin, pinagkakatiwalaan niya ako. Ganun pala. So, di ka naman pala talaga broken. Class, since wala na tayong time, ituloy nyo na lang yan sa bahay. Hanggang sa pag-uwi, hindi ko na siya maalis sa isip ko. Di naman ako broken. Ano yung sinasabi nila? Kaya ang ginawa ko? Yan, ganyan ka pag nangi-stalk di ba? Pinag-iisipan ko that time kung i-add ko ba siya o hindi. Nahihiya kasi ako na baka isipin niya gusto ko siya. O kaya crush ko siya, ganun. Okay, kinad ko siya! After ko siyang i-add, naghihintay ako buong weekend para ma-accept niya ako. Kaso nawalan ako ng pag-asa kasi Sunday na, hindi niya pa rin ako na-accept. Sabi na, pangit talaga ako Pero baka OA lang ako. Sige, bahala siya. Basta ako makiki-friends lang. Makikipag-best friend. Potek, sabi na talaga pangit ako. Monday na at sakto flag ceremony. Medyo late na ako noon kasi ba naman 6 AM ang pasok namin. Sabaw na sabaw pa ako pero napansin kong wala si JK doon. Buti nga late siya. Di niya ako ina-accept Hey, hands forward. Pagtapos ng flag ceremony, nagulat ako nakaupo na siya sa upuan niya sa unahan. Babatiin ko sana siya kaso naalala ko hindi niya pala ako ina-accept. Kaya dumiretso na ako sa upuan ko. Class, since ilang araw na, kailangan ko nang ayusin yung seating arrangement ninyo. Kasi umiingay na yung mga boys at the back! Para lang may idea kayo, ganito yung una naming pwesto. Tapos inayos kami ng arrangement. Andito na ako tapos yung dalawang tropa na hiwalay rin sa akin. Pagka sinuwerte ka nga naman, halos nasa likod ko lang si JK nun. Sobrang na-conscious ako sa bawat kilos at body posture ko habang nagkaklase. Kasi nga nasa likod lang banda si JK. Pero nung break time, tumabi muna ako saglit sa kanya para kausapin. JK, yung ruler ko di mo pa binabalik Kala mo nalimutan ko na yon? Wala, nabalik ko na yun. Wala kaya sa bag ko. Nawala na nga ruler ko tapos di mo pa ako in-accept. Ha? Accept saan? Sa Facebook. Baliw. Nahack kasi Facebook ko. Nahack? Oo, gulat ako di ko na mabuksan Potek, akala ko ayaw niya sa akin. May chance pa. Bakit pala nahack? Di ko nga alam, basta iba na yung password. Simula nung narinig ko yun, natuwa talaga ako kasi hindi naman niya pala ako sinusungitan. Madalas kami mag-usap lalo tuwing break time. Lagi akong sumusunod sa kanya para makipagkwentuhan lang. Oo nga pala, mamayang uwian, saan ka? Uuwi. Oo nga naman, uwian nga Hirap pala maging torpe. Ano yun? Sabi ko may quiz daw bukas umaga, wag kang papalit Kinabukasan, may quiz kami noon. Nag-aalala ko noon kasi 5 minutes na lang magi-start na yung quiz. Ala, late ata si JK. Hindi ko pa naaaninag yung kagandahan niya. Sa hindi inaasahang pangyayari, tapos na yung quiz noong nakarating si JK. Napaiyak na lang siya sa upuan niya, siguro sa pressure na rin. Wala akong nagawa noon, tapos nakatingin lang ako. Hindi ko kasing ugaling mang comfort Pero sa time na yon, ate, isa nga pong tubig, tsaka isang gayuma na rin. Joke lang, pillows po.
JK oh, kain ka muna. Simula nun, madalas na kaming magkasama simula sa break time, uwian, at dumating pa nga sa point na nag-seating arrangement at pinagtabi talaga kami. Dumaan ang sinag sa'yong ngiti. Nakita ko ang dating lunas sa aking bawat higbi. Ang hanap ko'y natagpuan na. Ayoko nang mawala, kasana di ka na mawala. Ayoko na, ayokong mag-isa. Muling nagkatagpo ang pusong labis ang tipo na para bang hindi pinaglayo at parang batang nakipaglaro. Matulin ang takbo ng oras, tanaw ko ang larawan na kahit naabuti ng gabi, ang alaala ko sa'yo'y mananatili. At dumating na nga yung punto, habang kausap ko siya sa chat, sinubukan ko nang aminin kung ano yung nararamdaman ko sa kanya. Bahala na. Kung ayaw niya sa akin, edi I'm okay, I'm fine. Tapos alam niyo yung sagot niya? Boom! Tinawanan ako! I'm okay, I'm fine, Kenchana. Akala niya siguro nagbibiro ako since madalas nga ako magbiro sa kanya. Pero syempre, hindi nagtagal, nahulog rin yung loob niya sa akin. Pero hindi ibig sabihin nun kami na ha. Kumbaga nasa getting to know pa rin kami. Lumalabas na kami nun para kumain at that time, 50-50 pa rin kami sa mga date namin. Pero syempre madalas nililibre ko siya sa pamasahe o di kaya sa ibang mga pagkain. Actually, yun din nagustuhan ko sa kanya na marunong siya magbigay rin. Kumbaga give and take nga kami sa isa't isa. Doon pa lang sobrang girlfriend material niya na. Isang araw naisipan kong bisitahin siya sa kanila kasi absent siya nun. At pagpasok ko, sinalubong ako ng 2 aso nila. Actually, sobrang kabado ako nun kasi ako lang daw yung kauna-unahan at nag-iisang pumunta sa bahay nila at makikilala ng nanay niya. Kaya ayun, sobrang kabado ako at pinagpapawisan habang nakaupo. Ba't parang pawis na pawis ka? Anyari sa'yo? De, normal lang to sa akin. Ganito talaga ako since birth. Sure ka? Kain ka muna oh, eto soft drinks tsaka cake. Binigyan ako ng cake nun at soft drinks habang nakikipagkwentuhan rin. Pero di ko pa rin makontrol yung kaba ko nun. Yung heart ko! Tita, dito na po ako. Salamat po sa merienda. O sige, mag-iingat ka ha. Hinatid lang ako ni JK sa sakayan tapos habang pauwi, may mga tanong sa isip ko. Paano ako manliligaw sa kanya kung wala akong pera? Paano kung sinagot niya na ako tapos wala akong maiharap sa magulang niya? Ikaw ba nanliligaw sa anak ko? Ano pinagkakakitaan mo? Hala, wala to sa reviewer ko ah. Nag-overthink talaga ako nun. Na-realize ko kasi na ang panliligaw ay di lang about sa paano kanya magugustuhan. Dapat iniisip mo rin na paano siya mabibigyan ng masasaya at matataas na quality ng bonding. At mahirap ibigay yun kung wala kang pera. Tsaka ako din yung tipo ng tao na pinalaki kung ano yung gusto mo, paghirapan mo at huwag mo hingin lang sa magulang. Fast forward tayo. Grade 12 na kami at online class lahat kasi pandemic na yon. Actually, medyo challenging kasi magkaibang section na kami ni JK at hindi na rin kami nagkikita kasi nga bawal lumabas that time. Hindi ko masabi kung na-depress ako kasi di naman ako nagpakonsulta sa doktor pero masasabi kong grabe yung stress at frustration ko noong pandemic. Nagsama-sama yung lungkot, walang pera, walang makain at napakaraming problema. Pero sa likod ng lahat ng yun, tuloy-tuloy pa rin yung pag-uusap namin ni JK. JK, what if mag-vlog ako? Susuportahan mo ba ako? Oo naman. Ako yung magiging number 1 fan mo, tsaka basher mo. Bakit basher? Siyempre, aasarin kita. Isa pala ako sa mga sumubok mag-vlog noon. Hi vlog! Welcome to my guys! Ay, pero tulad din ng karamihan, hindi ako nagtagumpay. Isang beses nakapanood ulit ako ng Pinoy animation. Sobrang natuwa ko kaya sinubukan ko. Hindi na ako mag-focus sa kwento kung paano ako naging si Jello Animation. Siguro next time na lang. Kaya to make the long story short, bago pa ako naging si Jello Animation, nakasuporta na sa akin si JK.
Unti-unti nakakapagkita na kami para kumain. Pero uso pa nun yung face shield. Ultimo, makipag-usap sobrang hirap nun eh. Kamusta ko naman? Ha? Kamusta ko? Di kita naintindihan. Ano daw? Sabi ko, kumusta ka? Sir, pakisuot na lang ng face mask. Nung oras na yon, na-realize ko na naging dahilan pala si JK para magpursige ako maging better version ng sarili ko. After ng ilang months, nag-ipon ako at bumili ng singsing. Actually, first time ko bumili ng mamahaling gamit bukod sa mga pinapang-animate ko. Ang ganda nito. Ewan ko na lang kung di mo pa ako sagutin. Woo! Salamin. Sana ibigay ka na sa akin. Nag-set kami manood ng sine sa pagkakatanda ko. Spider-Man Multiverse pa showing nun eh. Pogi ni Spider-Man eh, no? Di ba may girlfriend yun sa totoong buhay? Oo, yun yata yung gumanap din na girlfriend niya. Buti pa sila, no? Tayo kaya? Will you be my girlfriend? Parang batang nakipaglaro. Sa wakas may diploma na tayo. Pero dapat lang, no? Sa online na nga lang tayo gumraduate eh. Oo nga pala, JK, ano kukunin mong course? Ikaw muna, sabay tayo. O sige, 1, 2, 3. Multimedia Arts. Pagtungtong namin ng college, parehas kaming napag-enrollan na school pero magkaiba kami ng kinuha. Actually, wala naman kaming naging problema kahit magkaiba kami ng course kasi online class pa noong first year namin. Boring nga lang yung unang taon kasi a-attend ka lang ng klase. Ay class, sorry I'm late. Teka, kape muna tayo. Sir, baka mahigop nyo po kami ha. Gagawa ng mga performance task. Ito po ang performance task namin sa MAPE. Tapos maglalaro na kami ng baril-barilan ni JK. Bukod sa pag-animate, ganito lang yung naging routine namin. Kaya pabor sa amin yun kasi mas marami kaming time at madalas pa kami nakakapag-date. Not until nag-second year kami. Jello, di ba face to face na kayo? Opo ma, paalis na po. Oh, kumain ka muna. Eto, may niluto ko sa inyo ng ate mo. Ayos lang pa. Late na rin ako eh. E di bigyan na lang kita ng baon. Hindi na ma. Diba nga sabi ko, ako na bahala sa pag-aaral ko kasi kumikita naman ako sa animation eh. Basta mag-iingat ka ha. Opo ma, alis na ako. Excited na ako makita si JK eh. Ay mag-aral pala. Uy, Pogi, tawagin na lang natin siyang si Procopio. Isa siya sa mga naging classmate namin nung senior high school. At sakto, parehas kami ng naging course at school. At naging kaklase pa. Amazing! Uy pre, parang nadagdagan ka na naman ng height ha. Saan pala room natin? Ako pa talaga tinanong mo ha. Uy, baby mo oh. Yes, I do. Ay ate ganda. Hello, Kuyang Pogi. Grabe, ang aga-aga na mubola ka na. Kala mo naman madadaan mo ako sa ganyan. Siya talaga yung nanguna. Sabay tayo mag-lunch mamaya ha. O sige, ano ba gusto mo? Ikaw ba ha? Bukod sa ikaw bahala at kahit saan. Sige, Jollibee. Shhh! Hindi tayo sponsor, bulong mo na lang sa akin. Jollibee. Nag-start na yung klase namin pareho at di na ganun ka-importante yung introduce yourself sa college. Yung iba, nagdi-discuss na pagkatapos nila i-orient yung klase namin sa subject. Class, please bring index card and 2x2 picture sa next meeting natin. Sir, ano pong size ng index card? 1/4 lang. 1/4 sir? Parang ikaw lang eh, no? Pagkatapos ng ibang subjects namin, nagkita-kita kami nung iba pa namin kaklase noong senior high school. Na doon rin nag-enroll pero iba yung course na kinuha. Ang mahal ng pagkain sa kantin dito eh, no? Bakit magkano? 60 na yung hotdog na malungkot. Tapos bawal pa magdala ng outside foods pagpapasok. Gawin nyo yung pinagbabawal na teknik. Tago nyo sa bag nyo. Ano pre? Gusto kayo ni JK? Eto, maglalunch muna kami pre ha. Sige pre, ingat. Di mo kami hiyain. Eat well. Kumain lang kami sa Jollibee. Uy, baka naman. Isang manok lang kami ni JK, Jollibee oh. Ano, kumusta first day? Ayun, nagpakilala lang. Sino nagpakilala sa'yo? Saan galing ang salamin mo? Siyempre, nag-introduce yourself. Okay.
Oy, I smell protective boyfriend. Aba hindi ah. After namin kumain, hinintay ko lang matapos sa klase si JK. Wala na kasi kaming class noon at magkaiba kami ng schedule. Pag college pa naman, literal na iba-iba yung oras ng pasok nyo kada araw. At since di kami parehas ng course ni JK, talagang nagkakasalungat yung oras namin. Madalas kong hinahatid si JK sa kanila pa uwi. At nakakalabas-labas pa rin kami kahit papaano. Syempre no, mahalaga yun. Hindi porket sinagot ka na, titigil ka na sa panliligaw sa kanya. Dumaan yung ilang months at naging busy kami sa school. Halos di na kami nakakapag-bonding kasi laging group works yung mga gawain. At mahihiya kang hindi mag-contribute sa mga kagrupo mo. Syempre no, hindi ka na high school, ambag-ambag rin. Help me! Di ko na rin siya maihatid masyado kasi either may kailangan akong tapusin sa school or di kaya kailangan kong bantayan yung pamangkin ko sa bahay. Tito, let's play Roblox. Anong Roblox? Manood kang Jello animation dyan, no? Okay. Di na tayo makapag-date, no? Sige na, may ginagawa ka ata. Minsan, nagkakatampuhan na kami kasi busy na nga tapos parang hirap pa sa communication. That time rin kasi nag-a-animate na ako at ang hirap pagsabihin ng school at paggawa ng animation. Halos di na nga ako nawawala ng sakit. Siguro dala na rin ng pagod at stress. Good morning. Ingat ka sa pagpasok, ihintayin kita pag uwi nyo ha. As usual, after ng class namin, naghintay ako ng 2 to 3 hours para masamahan ko si JK pa uwi since gabi na ngayon. Okay class, magpapaquiz ako. Halir! Pero sige, next time na lang. Kawawa naman yung naghihintay sa labas. Sino yun? Alam nyo yun? Uy, sino yun? Alam nyo yun? Wala, kaninong boyfriend yun? Sino yun? Hinintay mo pa talaga ako, ah. Siyempre, gabi na eh. Tsaka nag-animate naman ako habang naghihintay. Anong oras na ba? Hala, mansari natin. Ala, nakakatawang isipin na hindi namin napapag-awayan kapag nalilimutan namin yung mansari namin. Siguro, epekto na rin yun ng 2 years na ligawan. May mga pagkakataon na nalilimutan na rin namin mag-update sa isa't isa. Lalo kapag palapit na yung finals. Si JK pa naman yung tipong pag kailangan niya talagang mag-review at mag-focus sa inaaral niya, hindi na talaga siya nakakakain. Palagi nga yun walang kain kapag mag-e-exam eh. Kaya ang ginagawa ko, labas ka sa room nyo, may bibigay lang ako. Good luck. Kainin mo yun ha. Saan ka galing? Sa Aniban Sugar Pop pampayam-payam ko. Ah, ayos ah. Harot muna bago review ah. Ba't ikaw? Nag-review ka na? Hindi. Oh, eto, review tayo. Ano, Jello? After exam shooting daw tayo. Ah, sige. Jello, yung drawing mamaya, pakisend na lang sa GC ha. Ay, oo nga pala. O sige. Tuwing pagkatapos ng exam, doon kami gumagawa ng mga task performance namin. Kasi hindi namin siya ginagawa na maaga, sadyang sa sobrang daming binibigay na gagawin at kawalan ng oras, doon lang kami nababakante. Okay guys, break time. Maya-maya ulit yung practice natin, okay? Yeah, hello po. Ano daw po pangalan nyo? Jello. Sa Facebook daw po. Di ko na pinansin yung babae kasi alam ko na agad yung pakay nila. Akala ko interviewin lang ako for school purposes eh. Ano daw yun pre? Di ko alam dun. Ano daw pangalan ko? Hindi ko sure kung anong course at year ng mga yon, pero syempre, hindi naman ako bata para hindi ko ma-realize yung intention niya or nila, di ba? Kaya kinwento ko yung senaryo na yon kay JK. Akala ko matutuwa siya kasi hindi ko pinansin yung nagtanong kaso. Dapat una pa lang sinabi mo may girlfriend ka na. Tapos ayun, di ko alam kung nagtampo siya or naiinis siya kasi may nagtanong ng pangalan ko. Kaya lesson learned sa akin na sige, next time sasabihin ko agad. Kala mo talaga mauulit pa eh. At naulit pa nga. Isang beses, pauwi na kami ni JK. Pero sabi ko, wait lang pala, mag-CR muna ako ha. Kaya bumalik ako sa school tapos biglang, Kuya, ano daw po pangalan nyo? Nangyari nga ulit. May girlfriend na ako. Tapos ayun, diretso na ulit ako sa paglalakad. Pagbalik ko kay JK, kinwento ko ulit yung nangyari. At hindi ko maintindihan kasi parang medyo naiinis pa rin siya. Siguro di naman talaga siya sa akin naiinis, kundi sa mga nagtanong. Sa mga ganitong sitwasyon dapat marunong ka magbigay ng assurance. At sa kabilang banda marunong umintindi. Para hindi na lumala yung unnecessary na away. Ay, uuwi na pala si Papa next week. Ay, oh? Hi, kabado. Huh?
Ba't naman? First time mo pa lang siya mamimit, tsaka medyo masungit pa naman yun. Kung maaalala nyo last time, mama niya lang yung na-meet ko. Kasi nasa barko yung papa niya. Kaya sakto nung birthday niya, dun kami unang magmi-meet. Ano kaya ang mangyayari? A. Susungitan at hindi papansinin. B. Tatanungin lang kung ano-ano. Letter C. Bibigyan ng 1,000,000 para umiwas kay JK. Or letter D. Hanggang letter C lang. Happy birthday! Wow, thank you. Yi, mamimit na niya si Papa. Kinakabahan ka? Siyempre hindi. O tara, kain na tayo. Hindi ko in-expect talaga na sobrang welcoming naman pala ng papa ni JK. Tapos nung pauwi na ako, nagiinuman yung tatay niya at mga tito ni JK sa labas. Ito po yung boyfriend. Uwi ka na? Lika dito, tagay ka muna. Ay, hindi po ako nainom Anong salubas mo? Ano po? Ano kako yung salubas mo? Ano daw yung course at year mo? Multimedia arts po. Mag-4th year na. Sila ni Marcia, ha? Ano po? Galingan mo daw at mag-aral ng mabuti. Mag-ingat kapag uwi. Dumaan yung maraming monthsary, first anniversary, at second anniversary namin. Sige po, kayo na muna. Di, sige, ikaw na. Hindi, kayo na po. Ikaw na, sige na. Ikaw na nga sabi. Ikaw na, habang mabait pa ako. Talagang tinetesting mo yung kabaitan ko Bakit? Masabait ako eh. Baka gusto mo ako magbayad niyang bibilin mo. Kung bilang kita ng pagkain good for 1 week. Ba't ang tagal mo? Haba kasi ng pila Isa sa kinailigan namin tumambay sa 7-Eleven. Kumbaga dito kami nagme-merienda bago umuwi. Stress reliever talaga kasi namin ang kumain magkasama at magkwentuhan. Pero ito na nga yung kinakatakutan ko. To make the long story short, first time namin mag-away ng ganito. Ano pa bang gagawin? Di manunuyo. Pagdating ng Monday, abay pumasok siya na walang tulog kasi may tinapos siya overnight daw. Nasa channel niya yung rason kung bakit wala siyang tulog. Pero tinake ko na yung opportunity na yun para bumawi. Marunong kasi ako bumawi, kaya watch, look, and listen, and learn. Hinaram ko muna yung sasakyan ng ate ko. Oops, may lisensya na ako Tapos bumili ako ng pagkain at stuffed toy na malaki. Magustuhan ka kaya ni JK? Sa tingin mo, hindi alam ni JK na susunduin ko siya. Bumili rin muna ako ng kape para may drinks kami at inabangan ko siya sa labas ng school. Tapos ayun, nagulat siya, may gift ako sa kanya. Tapos sobrang happy niya kasi binilan ko pa siya ng pagkain kaya food trip siya habang bumabiyahe kami. Sweet mo Anong sweet? May bayad yan De, joke lang. Kiss lang bayad niyan. Ayoko nga. Actually, ang dami kong realizations nun. Hindi porket matagal na kayo, magiging confident ka na. 2 years na kami, plus 2 years na ligawan. Kaya anong advice na may ibibigay ko? Peace of mind. Iwasan yung unnecessary na away at pag may problema, magtulungan kayong ayusin yun. Kaya kayo tinawag na partner kasi partnership yan. At ang pinaka-importante sa lahat, pagdasal nyo yung isa't isa. Alam nyo kung bakit? Kasi dun rin yan papunta. Kwento ka na lang kapag nangyari na. Kaya tahan na, mahal ko, ako'y seryoso. Muling nagkatagpo ang pusong labis ang tipo na para bang hindi